Mga Lods, the waiting is over kasi lumabas na nga ang episode 1, season 3 ng Tokyo Revengers at nandito nga tayo para i-review ang bawat episode neto. At sa kung saan nga nakilala ang channel natin ay muli nga tayong nagbabalik para i-review ulit ito. Kaya yup, solid nga to. Kaya sana magustuhan nyo ang video natin patungkol nga dito sa Tokyo Revengers Season 2. At trivia na din na in manga nga ay itong arc na to mga Lods, which is Tenjiku arc, ang may pinakamadaming chapter. At isa nga rin talaga ang arc na ito sa pinaka-solid sa TR. So bali mga Lods, pasensya nga pala kasi dito na nga tayo nagsimula mag-review kung kailan Season 3 na sa anime series. Pero sa mga OG nga dyan, sa channel natin na to ay yup, natapos na nga natin ang anime na to in manga review natin at talagang spoil na spoil lang nga tayo sa mga kaganapan dito. So bali yun nga, again, ang bawat episode nga ng season 3 na ito ng Tokyo Revengers ay i-review natin. Kaya kung trip mo nga yan ay mag-subscribe ka na sa channel natin. So bali simulan na nga natin to kaagad. Let's G. So bali mabilisang recap nga muna tayo para sa mga naging kaganapan in season 2 ng Tokyo Revengers. Isa-summarize ko na lang mga Lods para mabilis. And sa iba na hindi na nga kailangan ng recap, ay pwede nyo na nga itong skip. So, bali yun nga. So, bali dito nga in Season 2 ay sa muli nga ang pagbalik ni Takemichi sa present timeline sa buong pag-aakala niya nga na naayos niya na nga ang takbo ng hinaharap ay isang malaking pagkakamali pala at akala lang. Kasi sa pagkabalik niya nga in present timeline ay mapait pa nga rin pala ang sinapit ng lahat. Namatay pa rin ang mga kaibigan niya at napariwara pa rin si Mikey. Pinasok ng Black Dragons Gang ang Tokyo Manji Gang at naging ganap ito na organisasyon kung saan sumasangkot nga ito mga Lods o kinasasangkutan nga nito ang mga marurumi na gawain. At yup, Takemichi found out na kung bakit nga umabot pa rin sa ganito ay sa kagagawan nga iyon ni Kisaki. Ito pa rin ang punot dulo ng lahat. Kaya yon, napilitan nga ulit itong si Takemichi na bumalik sa nakaraan para ayusin ng lahat at i-prevent ang mga masasamang mangyayari. At dito na nga pumapasok ang Christmas Showdown arc. Maraming interesting na mga pangyayari dito kaya make sure talaga na nausisan nyo to. Pero sure naman ako na kaya nga kayo nandito now in Season 3 ay natapos nyo na nga panoodin ng Season 1 and Season 2. So ayun nga, yung Christmas Showdown nga solid yun. To make story short, napigilan nga ni Takemichi ang pagkamatay ni Taiyo Shiba, which is isa yon sa goal talaga ni Takemichi mga Lods, para mapigilan ang masamang outcome nun sa future. Then, sa gabing ngang yun, ay naging tagumpay ang Toman mga Lods na manalo sa Black Dragons Gang. At credit na lang din talaga mga Lods kay Mikey at Drake na tumalo talaga sa Black Dragons Gang. Pero, sa gabing ngang iyon, si Takemichi talaga ang tinuturing na MVP. And ayun nga, naging matagumpay naman nga dito itong si Takemichi sa plano neto kasi talagang napatalsik na nga itong si Kisaki ng tuluyan sa Toman. And dito na nga tayo sa last part mga Lods ng Black Dragons arc o mas alam nga natin ang arc na ito tawagin na Christmas Showdown arc. Ito na nga yung introducing sa bagong arc which is sa pagpasok ng Tenjiku arc. At in the last part nga ay nakita natin doon na sa pagbalik nga ni Takemichi na akala nga natin ay success talaga yung nagawa niya pero hindi pa rin pala kasi naligaw pa nga rin pala itong si Mikey ng landas. At astig dito mga Lods kasi natagpuan nga ni Takemichi itong si Mikey in Maynila mga Lods, sa Maynila. At yun, sa timeline nga na to at sa Maynila pa talaga mga Lods tapos ang buhay ni Mikey. At yun nga, may need pa rin pala itong si Takemichi na isolve na problema in the past. Kaya yun, eto na nga ang Season 3. Dito na yon mangyayari. So bali tara na, nakakapagod na mag-recap ng pakwento. I-review na natin mga Lods ang episode 1 ng Season 3. At yun nga, alam kong gusto nyo na. Let's go na. So bali nagsimula nga mga Lods ang episode na ito sa scene kung saan bugbog sarado nga itong sila Takemichi sa kamay ng Tenjiku Gang. At dito nga malaking katanungan para kay Takemichi ang paglitaw ng Tenjiku Gang kasi wala nga raw siyang narinig o nalalaman na kahit ano patungkol nga dito sa gang na to in the past. At sa part na yun, habang napapaisip nga dito itong si Takemichi ay may isang tao nga na dahan-dahang lumalapit sa kanya na mga Lods, nakasuot pa ng outfit na pang Tenjiku mga Lods. At nagwiwika ito ng mga salitang sigurado nga raw siya na walang idea itong si Takemichi sa mga nangyayari. At ngayon nga raw ay hayaan na nilang magsimula ang Kanto Incident. At nang matanaw nga yun mga Lods dito ni Takemichi, ang taong iyon ay bakas nga dito sa mukha ni Takemichi ang labis na pagkagulat kasi yung taong ang iyon ay walang iba mga Lods kundi si Kisaki.
At dito na nga nagsimula ang lahat. Dagdag na wika mga lods netong si Kisaki. Naging 3rd Division Captain nga raw siya ng Tokyo Manjigang. Pero ngayon nga raw ay siya na ang General Staff Officer ng Tenji Kugang. At nang marinig nga yun ni Takemichi ay nagulat nga ito. At napunta sa konklusyon na sa pagkatapos pala raw mapatalsik na itong si Kisaki sa Toman ay sumali pala daw kaagad dito sa Tenji Kugang. At nang marinig nga yun ni Kisaki ay nagwika nga ito na hindi nga raw maiisip ni Takemichi ang mga plano niya. Gagawa nga raw siya ng bagong Toman. At nang marinig nga yun mga lods, si Takemichi ay nagulat nga ito kasi yun nga dahil na din sa sinabi ni Kisaki na gagawa ito ng bagong Toman. At dagdag na wika pa nga dito mga lods ni Kisaki ay darating nga din daw yung araw na wala nang iba pang magagawa itong si Mikey kundi tanggapin na lang siya. Sa puntong ito mga lods, hindi nga rito maunawa ni Takemichi kung ano ang ibig sabihin nitong si Kisaki. At sa pagkakataon nga na ito ay hindi na nagtagal pa mga lods itong si Kisaki doon. At tumaligod na nga ito kay Takemichi kasabay ang mga wikang nasa impyerno nga raw ngayon ang sitwasyon nitong si Takemichi. Pero wag nga raw sanang isipin ni Takemichi na hanggang dito na lang to. Magkikita pa raw sila sa susunod. Then dito mga lods, dumating na nga itong si Hanma na nagwikang wala na nga raw silang oras kaya umalis na sila doon. At dito mga lods ay may lumapit nga sa kanila dito na isa sa Big 4 mga lods ng Tenji Kugang. At nagwiwikang hindi ba't binubuo raw ng 5 dibisyon ng Toman? Ang 4 nga raw ay ganito na ang sitwasyon. At dito mga lods, bit-bit niya nga dito ang walang malay na si Chifuyu at hinagi sa harap nila Takemichi. At laking gulat nga dito mga lods sila Takemichi yun kasi syempre Chifuyu nga yun. At dito hindi na din nagtagal pa itong taong ito kasi pupunta pa nga ito mga lods sa ibang lugar kung saan kasalukuyang may nagaganap panasuntukan sa pagitan ng Toman at sa grupo nila. At sa mga wika ngang ito ng taong ito, gusto nga raw nilang wasaki ng Toman bago pa dumating at magpakita raw itong si Kakucho. So bali misteryoso pa nga sa ngayon para sa mga anime viewer kung sino ang mga ito. Pero para nga sa mga manga readers, dito ay alam kong kilala nyo na sila. So bali spoil ko na lang kayo mga lods in separate video kung sino nga ang grupong ito. Pero yun nga ay kung gusto nyo lang. By the way, so bali dito nga ay umalis na itong taong ito at naghanda na din ang pulutong na ito ng Tenji Kugang sa dakong ito para lumpuhin na itong sila Takemichi. Pero ito na nga, sa part na to, na hindi na nila alam ang gagawin nila kasi napapalibutan na nga sila at handa na silang mukbangin ng Tenji Kugang. Ay praise the Lord kasi may dumating nga dito para tulungan mga lods itong sila Takemichi. At kilala nga din, ito ng mga miyembro ng Tenji Kugang yung dumating sa pangalan na Twin Devils. Nagtakbuhan nga silang lahat dito pero brutal nga itong si Smiley and Angry. Kasi lahat nga ng madaanan nila dito ay binubunggo at sinasagasaan nila. Etong si Angry mga lods yung unang lumapit kay Takemichi na bitbit naman yung lupaypay na katawan etong si Takuya dahil sa bugbog. Pero sa part na to, hindi nga ito kilala ni Takemichi kasi si Smiley nga lang yung nakikilala niya. At putik, ang angas nga na itong si Angry dito mga lods. At i-take note nyo nga mga lods, yung karakter na to kasi may napakabangis nga itong gagawin dito sa Tenji Ku arc. At dun pa yun mga lods sa Toman versus Tenji Kugang sa labanan na yun. So ayun nga, solid din to kasi dito nga ay walang hirap netong binabanatan itong mga alipores ng Tenji Kugang. At sa part nga dito mga lods si Takemichi nagtataka nga ito kung sino itong taong to. At to the point mga lods na ang akala niya pa nga dito ito si Nahoya Kawata. Nahoya Kawata which is si Smiley. Kasi since kahawig niya nga pero ang pagkakaalam niya nga dito kay Nahoya Kawata na 4th Division Captain ng Toman ay palagi lang itong nakangiti pero itong kaharap niya nga ay kabaliktaran nun. At dito, nagwika nga ito sa kanya na nakita niya nga raw yung katawan na yon ni Takuya sa isang kanto na walang malay. Masama nga raw ang lagay nito kaya need nila itong dalhin mga lods sa ospital. Nag-aalala nga raw ito sa taong iyon. At nang marinig naman iyon mga lods si Takemichi ay medyo na-surprise nga ito kasi di nga halata sa mukha nito na mabait at maalalahanin nito. At dito, speaking of Smiley, ay dumating na nga mga lods itong si Smiley sa kanila at nagwikang hindi nga raw siya yun. Which is yung mukhang galit na ang akala nga ni Takemichi ay siya. At ikinagulat nga yun ni Takemichi. At dalawa pala daw ang Nahoya. At dito na nga mga lods pumasok yung napakaraming nalalaman na si Yamagishi. Magkambal nga raw ang dalawang ito. Hindi ba raw alam ni Takemichi yun? At wika naman ni Akon mga lods, tignan na nga lang raw ni Takemichi yung kulay ng buhok ng mga ito. Magkaiba raw. At dito na nga pinakilala ang dalawang ito. Eto nga raw si Smiley which is si Nahoya Kawata. Ang mas matanda mga lods sa kakambal nito. At sa kabilang araw ng palangiti netong muka ay mayroon itong demonyong puso. Which is walang awa. At dito naman daw si Angry sa kabilang araw ng mukha na itong laging galit
ay kabaliktaran naman daw yon ni Smiley ng ugali kasi kung si Smiley nga raw ay walang awa, ay itong si Angry naman ay may pusong malambot at mapag-alala sa mga kaibigan nito. At yung dalawang araw na ito ang 4th Division Captain at Vice Captain ng Tokyo Manjigang. Nang malaman naman niyo ni Takemichi ay laking gulat nga nito kasi magkambal pala raw ang kapitan ng ika-4 na dibisyon ng Toman. At yup, ngayon nga lang nalaman ni Takemichi kahit na ang tagal niya na din sa Toman. So bali nagwika nga itong si Hoya Kawata which is si Angry na hindi ba't pupunta nga raw ngayon itong si Muchi sa Shinjuku. Susunod ba daw sila? Pero, wika nga dito ni Smile ay gusto niya rin daw sana pumunta ron pero mas gusto niya nga raw na i-outfox ang Tenji Kugang. Chifuyu raw, nakakatayo pa naman daw ito, diba? At agad na sagot naman dito mga lod si Chifuyu ay oo raw. At dito naganda na nga sila Angry and Smiley. Takemichi and Chifuyu nga raw sumakay sila. At wika dito mga lods ni Smiley, pupunta raw sila ngayon sa Yokohama, Japan para i-raid back ang Tenji Kugang dun sa base nila. At nakuha naman dito mga lods si Chifuyu ang ibig sabihin netong si Smiley, which is magka-counter attack sila. Ngayon dito sa Tenji Kugang, babawi sila. At mga lods, dito nyo na nga makikilala etong taong to, yung kanina kung sino to.